Dokumentaryo ng Aswang. Ako nga pala si Joseph. Nag-aaral ako sa isang sikat na universidad dito sa Muntinlupa sa kursong Bachelor of Arts in Journalism. Ako at ang aking dalawang kaklase ay naging magka-grupo sa ipinapagawa ng aking propesor na project. Gumawa raw kami ng isang dokumentaryo na patungkol sa kahit na anong bagay na aming naisin. Agad kaming nag-isip at nagbatuhan ng mga ideya. Isa sa aking kasama ang nagsabing, Bakit hindi na lang tayo gumawa ng tungkol sa aswang? Oo nga, parang sa tagal-tagal kong nanunood ng documentaries, wala pa kong napapanood na gumawa ng patungkol dyan. ayun ang nangyari. Agad kaming nagtakda ng araw. Pero namomoblema kami kung saan kami kukuha ng perang aming gagamitin para sa project. Buti na lang tumawag ang nanay ng isa sa aking kasama. Agad nitong sinabi ang lahat ng tungkol sa aming plano, tulad ng biyahe namin sa Capiz sa darating na linggo. Sabay ang paghingi nito ng perang gagamitin. Swerte at sinabi ng kanyang nanay na siya na ang bahala sa lahat ng gagastusin, hindi lang para sa kanyang anak, kundi pati na rin ng sa amin. Nagtatatalon kaming tatlo. Hindi lang dahil sa wala na kaming problema sa pera, kundi dahil din sa libreng gala. Habang nasa eroplano, nag-research ang aking kasama patungkol sa kung ano bang meron sa mga aswang. Ang aswang ay isang tanyag na nilalang sa mitolohiya at alamat ng Pilipinas. Sila ay kilalang mga halimaw na nag-iiba ng anyo, kumakain ng tao, partikular ang laman loob at dugo, at madalas iniuugnay sa mga kwentong bayan sa iba't ibang probinsya. Mayroong ilang klase ng aswang tulad ng naglalakad, lumilipad gamit ang pakpak o kampay ng kamay, at mga kumakain ng partikular na biktima tulad ng mambababoy. Sila ay sinasabing may kakayahang mag-iba ng anyo, gaya ng pagiging malaking aso o baboy, matatalas na kuko, at mahahabang dila. Madalas silang pinaniniwalaang naninirahan sa mga liblib na lugar o kabundukan, malayo sa mataong kabihasnan. Sa panahon ngayon, may ganyan pa ba? Baka pati mga aswang ngayon vloggerist na? Ano ka ba? Pupunta tayo sa kabundok-bundukan. Makahanap lang tayo ng pwedeng interviewin. Nagpatuloy ang biruan at pag-uusap namin tungkol sa mga aswang. Makalipas ang ilang oras, bumaba na ang eroplanong aming sinasakyan, kasunod ng aming pagsakay sa iba't ibang uri ng masasakyan. Makarating lang sa liblib na parte ng Capiz. Nang makarating, lubos na ang aming gutom. Agad kaming naghanap ng makakainan. Pa-order nga ng isa nito, Nay. Ito naman ang akin. Habang namimili ng putahe kapansin-pansin na tila hindi ko kilala ang putaheng tinitinda sa mga oras na yun. Wala ring gulay na makikita. Higit pang nakakabahala sa akin ang malalaking tipak ng karneng nasa kaldero at mga palanggana. Napansin ng aking kasamang balisang itsura ng aking muka, kaya nagbiro ito. Ano ka ba? Huwag mo sabihing umakyat sa ulo mo yung mga aswang-aswang na yan. Hindi ganoon kalakas ang pagkakasabi ng aking kasama dahil alam naman namin na maaring makasakit ang ganoong uri ng biro sa mga taga roon. Ngunit sabay-sabay lumingon ang mga kumakain roon sa aming tatlo na may malilisik na tingin. Kinabahan kami, kaya alis na lang sana kaming tatlo nang biglang hinabol kami ng isa sa mga kumakain roon. Oy, ang order nyo nandito na. Hindi pa to bayad. Oh, umupo muna kayo rito. Kabastusan sa aming lugar ang pag-alis ng hindi inubos ang pagkain. Okay lang na hindi kayo magbayad, pero ibang usapan pag hindi ninyo inubos yan. Wala kaming nagawa kundi kainin sa mismong lugar ang nilagang karneng hinain sa amin. Nang matapos ay nagpasalamat kami sa may-ari ng tindahan at agad na ring umalis. Dahil walang masasakyan, naglakad lang kami ng halos 2 oras. Sa pagod naghanap naman kami ng matutuluyan. Madilim na ng panahon na yun, kaya na pagpasiyahan naming ipagbabukas na ang lahat, ang part 2 ng dokumentaryo ng aswang.
ay matatagpuan sa aming Facebook page na Kwentong Dilim. Please follow, like, and share for more short video.